Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlo na ang nasawi sa magkakahiwalay na insidenteng may kaugnayan sa pananalasan ng habagat sa Batangas. Sa Lipas City, isang lalaki mula Cuenca ang namatay matapos umanong makuryente nang humawak sa isang poste habang tumatawid sa baha sa barangay Banay-Banay. Sa Santa Teresita naman, nasawi ang 69 anyos na construction worker na si Teodoro Latumbo matapos mahulog sa ginagawang riprap at matabunan ng lupa at debris dulot ng landslide. Isa pang residente ang nalunod sa ilog sa barangay Sico, Batangas City habang kinukuha ang nahulog niyang backpack. Samantala, isang mangingisda ang iniulat na nawawala mula pa noong Agosto 5. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 660 na pamilya o 2,230 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa lalawigan. Kinansela ngayong Lunes, Agosto 10 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang sesyon ng Senado dahil sa epekto ng habagat na nagdulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, pansamantalang ipinatupad ang work from home arrangement sa Senado at magbabalik ang trial at sesyon bukas, Agosto 11. Nagpatupad din ng kaparehong hakbang ang House of Representatives at kinansela ang kanilang plenary sessions upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal sa gitna ng masamang panahon. Samantala, ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial ni Senador Rodante Marcoleta dahil sa lagay ng panahon. Ayon sa Anti-Graft Court, inilipat ang pagdinig sa Agosto 14. Hawak ng naturang dibisyon ang kasong plunder na isinampa laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. Ipinasabi na ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan upang tumestigo sa kasong kinakaharap ni dating Senador Bong Revilla. Ipinadala ang sabina noong Agosto 7 sa PNP General Hospital kung saan kasalukuyang nasa hospital arrest si Bonoan dahil sa kanyang mga karamdaman. Si Bonoan ay inaasahang magiging testigo ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y maanomalyang proyekto sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Unang humiling ang ombudsman na alisin bilang akusado si Bonoan sa kasong graft laban sa kanya at kay Senador Jinggoy Estrada, ngunit tinanggihan ito ng Sandigan Bayan 2nd Division. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.